Teka lang, nabalita kasi sa online news at mga aywan ko, wala pa naman sa pahayagan, Sen, ano ha? Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo na ba sa pahayagan? Ayun, no? At totoo, ayun sana natin talakayin ito, Sen, eh. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. Bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at ang deadline niya. Yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang video, Sen, eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata yung event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila, eh. Sa mga sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata kasi request yun, Sen, eh. Parang protocol, request basically. Unang-una ako, personal. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin para sa aking opisina. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Merong orientation dun sa Finance and Administration. Ipinakiusap nila sa araw na yon, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami at saka makita ko na yung aking opisina. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako.
So talagang mapilit. Wala. Ayoko talagang magpa-interview. Tsaka Opo. na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya, Oho. ano po bang masasabi ni tungkol pa rin sa impeachment? Opo. Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Opo. Akalain mo, in-upload niya sa ano Sa na, social Inquirer naman yan. Opo. Inquirer. Opo. O ngayon nata, 1 milyon na yung views. yun lang mga Yun lang sinabi ko. maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabihin, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Opo. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Oho. Yung network, nakasali ako doon. Opo. At doon gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Oho. Pero may kinalaman sa ambus. Opo, ambush interview. Bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. Opo. May statement po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan, yan ang sabi. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, Okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Ang sabi nila Malacanang Press Corps Nation, tuloy pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. Edi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Oo. Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Yun. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Ano masasabi ko dyan? Ayan. Oh. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, walang nakaschedule. Yun po ang Pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayoko ng ambush interview. Ambush interview. O kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Sabi Na niya, akala mo, pinoprotection yun. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sumagot di ba? Kung sasabihin ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papansinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa Kaya tao. naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Pinangingilagan siguro. Oo nga. Diba? Mukhang ganun nga. Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi ng iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto. magiging tinik, dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin internal ito sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya Sila ang wala sa protocol. Oo. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang, na PCO, at saka ng Net25 News,
ang usaping ito. Eh, Sen. sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal eh. Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps eh. Well, Puro reporter. Oo. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, diba? ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net 25. Malalaman at malalaman yun. Well, Jen. yun na Kaya nga nga po. sila naging reporter. Diba? Iyan, ano ha? Oo. Nandyan na yan. Oo. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Sigurado ka ba na mas... Baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako, Marami. ako yata. At saka parang parang wala sa hulog yung ganun eh. Aha. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Aha. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, andun ang tiwala natin. Aha. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yan. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Aha.